Umakyat si John para yayain si Tamara na kumain. Medyo nakabukas ang pinto at sumilip siya, pero hindi niya ito tinawag nang marinig na may kausap at tawa ng tawa. Nakaupo ito sa kama at nakatalikod sa may pinto. Those pick-up lines are so corny, Mike. Pero napatawa ako in fairness. Nangunot ang noo ni John sa narinig. Ano, meron ka pang alam na pick-up line? Tumigil ito sa pagsasalita at maya-maya tumawa na naman ang tumawa. Tams, tawag ni John kay Tamara. Lumingon naman si Tamara na tumatawa pa rin. Dinner is ready, he says. Susunod na lang ako. At muling tumalikod na kinainis ni John at napalakas ang pagsara ng pinto. Lumingon si Tamara sa pinto. Problema nun. Mike, sige na, magdi-dinner na daw eh. Paalam niya. Okay, don't forget the dinner tomorrow night, okay? Susunduin ko na lang kayo ng anak mo sa bahay mo, Mike says. Okay, Mike. Nandun na sa dining ang lahat, ang yaya, si Yam at John. Lumapit at umupo si Tamara sa tabi ni Yam at nilapag ang cellphone niya sa table. Mami, bakit ang tagal mo? Tanong ni Yam na kinukuya-kuy pa ang dalawang paa. Sorry baby, did you wait for mommy? Yes. May kinausap lang si mami sa phone, very important. Kailan pa naging important ang pick-up line? Tumingin dito si Tamara nang marinig ang pagbulong-bulong nito at ngumiti na lang. Pero hindi siya nginitian ni John, sa halip kumuha na lang ito ng pagkain. Sungit naman ito ngayon. Naisip niya. Kumuha na lang din siya ng pagkain at sinubuan muna si Yam bago siya sumubo. Sarap nito ah, she says as she munches the food. Tumingin siya sa katiwala na naglalagay ng prutas sa table. Nana Marta, sarap niyo talaga magluto. Anong luto po to? Sarap talaga, promise. Favorite ko to. Tumingin sa kanya si John at napangiti. Ma'am Tams, sa surgeon po nagluto niyan. Did you? She asked. Oh, grabe. You're so good talaga. This is good. You're so good. Lalong napangiti si John sa reaksyon ni Tamara. Mami, subo. Tumingin si Tamara kay Yam. Sorry baby sarap kasi. She says and chuckled dahil nakalimutan niya na sinusubuan pala niya si Yam. Sinubuan niya ito. Tumunog naman ang cellphone niya na nasa table. Kinuha niya tiningnan. Muling nilapag at sumubo. Maya-maya napansin ni John ang bagal na nito sa pagsubo dahil maya-maya tumutunog ang cellphone nito. Napansin din niya ang pagngiti at pagpipigil ng tawa ni Tamara. Mami, subo. Yam says. Binitawan niya ang cellphone at sinubuan si Yam. Tutunog ulit ang cellphone. Patingin-tingin lang dito si John. Mami, water please. Wala nang laman ang baso nito. Tatayo sana ang yaya. Ako na yaya. Pigil niya dito at binitawan niya ang cellphone at tumayo para kumuha ng tubig na nasa bilog na maliit na table. Saktong tumunog naman ang cellphone nito na hindi naman nakalock. Naka-open lang ito sa messages kaya kita agad kung sino o kung ano ang conversation. Hindi notice ni John na hindi tingnan ito. Pasimple niyang sinilip ang cellphone. Tumimang bagang niya nang mabasang si Mike lang ang kateks nito at puro na namang kakornihan ang laman ng conversation. Bumalik si Tamara at umupo. Pinainom si Yam at muling sinubuan ito. Kinuha nito ang cellphone at binasa ang text. Medyo natawa pa ito ng mahina na lalong kinainis ni John. Ang bango-bango ng baby ko. Bagong bihis si Yam. Umupo si Tamara sa bed at kumuha ng cotton buds na nakapatong sa side table. Come baby, I'll clean your ears. Mommy, why Tito John put it on my mouth? Sabi ni Yam habang nililinis ang tenga. Alin? Yan! Sabay turo sa cotton buds na hawak niya. Nangunot ang noon ni Tamara. Napangisi na lang siya sa sinabi nito at hindi na pinansin pa. Ayan, okay na. Let's go na. Tinapon lang niya ang cotton buds na ginamit sa basurahan na nasa loob ng kwarto. Pinababa niya si Yam sa kama at sabay silang lumabas ng kwarto. Bumaba sila ng hagdan. Tams, alis na daw kayo? Tanong ni John nang makita sila. Oo John, may kailangan akong puntahan eh, pero maya-maya pa naman. May gagawin pa kasi ako dito. Babalik ba kayo agad? Tanong ni John. Hindi, bukas na siguro. Tams, baka pwede mo lang iwan si Yam. Ako na lang magbabantay. Pasensya na John ha, hindi pwede. Bukas na kasi ang balik ko dito eh. Ayoko nang mag-spend ng overnight na hindi kasama si Yam. Hindi kasi ako napapalagay eh. Okay, pero kailangan mo ba talaga umalis ngayon? Hindi pwedeng ipagpabukas na lang? Wala pa din kasi siyang balak bumalik ng Maynila. Ano naman kasi ang gagawin niya dito sila ang rason kaya siya nagpunta. Hindi pwede, importante kasi. Tams,
Sabay na napatingin si Tamara at Jan sa tumawag sa kanya. Napalingon si Jan mula sa likod niya. Gulat na gulat naman si Tamara na mapagsino ang tumawag sa kanya. Jello! Sambit ni Tamara. Kahit si Jan nagulat din. Agad na lumapit si Jello kay Tamara at niyakap siya nito. Tams, sabi nito habang mahigpit na nakayakap. Jello! Hindi na napigilan ni Tamara ang mga luha na lumandas mula sa mata niya. Kumalas ng yakap si Jello at hinawakan ang mukha niya. Why are you crying? Pinahin nito ang mga luha niya. God, Tams, I miss you so much. Humawak si Tamara sa kamay nito na nakahawak sa magkabila niyang pisngi. I'm sorry, Jello. I'm so sorry sa nagawa ko sa iyo. I didn't mean to hurt you. God knows kung gaano kita pinahalagahan. Umiiyak na sabi ni Tamara. Shh, I know. Rika told me everything. Bakit hindi mo sinabi ang lahat sa akin? Tams, kaya kong intindihin yun. Sana sinabi mo ang totoo, kaya kitang panagutan. Alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Lalong naiyak si Tamara sa sinabi nito. Si Jan naman hindi alam kung ano magiging reaksyon na medyo lumayo sa dalawa. Hindi, unfair sa iyo yun. Mommy, why are you crying? Yumuko ang dalawa para tingnan ng bata. Bumitaw si Jello sa pagkakahawak nito sa mukha ni Tams. Who is he? Tanong ni Yam at maya-maya ay biglang parang nagulat ang reaksyon nito. Is he my real daddy? Hinawakan ni Tamara ang ulo ni Yam. Yam, he's not your daddy, he's Tita Jello, Mommy's friend. Hello, I'm Tita Jello. What's your name? I'm Liam Gabriel. I'm 3. Pinakita pa nito ang 3 daliri niya. Akala mo ba akong daddy mo? Sabi Mommy, malayo si daddy. Pwede mo ako maging daddy, gusto mo? Tumingin si Yam kay Jan at tumingin uli kay Jello. Tito Jan told me he will be my daddy very, very, very soon. Ikaw talaga Yam, kinukulit mo na naman siguro kasi si Tito Jan mo. Umalis si Yam at tumakbo kay Jan at kinarga naman ni Jan. Tumayo uli si Jello. Sensya na dude, hindi na ako nagsabing pupunta ako. Nandito ka pala. Sabi ni Jello kay Jan na kinagulat naman ni Tamara. Magkakilala kayo? Yes, Toms, kaibigan ko si Jan. Nagkita-kita kami the other night. Doon ko rin nakita si Rika and she told me everything. Kamusta ka naman, Jello? Wala ka pa bang asawa? Tanong ni Tamara. Wala pa rin. Nagka-girlfriend but nothing serious. Ikaw, nagka-boyfriend ka na ba? Umiling si Tamara. Hindi. NBSB ako, diba? Pero nagkaanak. Napangiti rin si Jello. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, Tams. I still love you. Tams, bakit hindi natin ituloy ngayon ang magiging relasyon sana natin? I can be a father of your son. Pinatong ni Tamara ang isa niyang kamay sa kamay nitong nakahawak sa kanya. You're a good person, I've known. Kaya nga ikaw lang ang binigyan ko ng chance na ligawan ako, diba? Minahal din naman kita, Jello. Ginusto ko rin na maging boyfriend kita noon. Kaso, Jello, marami nang nagbago. Kung ako lang, hindi ko kailangan pa talaga ng lalaki sa buhay ko. I'm contented with my son. Ang hirap kasi maghanap ng katulad mo. You're too perfect. Natawa si Tamara sa sinabi ni Jello. Jello talaga, wala ka pa rin pinagbago. Binawi niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Nagkwentuhan ng dalawa ng maraming bagay bago ito nagpaalam. Kumatok si Tamara sa guest room kung saan nag-stay si Jan. Kwarto na kasi niya ngayon ang ginagawa. Come in, sigaw ni Jan mula sa loob. Binuksan niya ang pinto at ngumiti si Jan na nakaupo sa kama, nakasandal sa headboard. Si Yam? Nakatulog eh. Ang liit talaga ng mundo, no? Akalain mo, ikaw pala yung babaeng iniiyakan ni Jello gabi-gabi noon. Bahagyang ngumiti si Tamara. Nasaktan ko siya ng husto. Anong sabi niya sa'yo? Gusto ka bang balikan? Parang. Anong sabi mo? Tumingin siya kay Jan pero hindi sumagot. Tumayo si Jan at umupo sa tabi niya. Tams, can I ask you something? Seryoso ba yan? Natawa na mahina si Jan. Medyo. What if, one day, magpakita ang daddy ni Yam? Nangunot ang noon niya sa tanong nito. Impossible yan. Hindi namin kilalang isa't isa. What if lang? Anong gagawin mo? Huminga ng malalim si Tamara. Kung sakali man, ano bang gagawin ko? Wala. Okay lang sa'yo na maging party siya ng buhay niyo? Biglang hininga ni Jan sa mga isasagot ni Tamara. Hindi siyempre. Wala siyang karapatan kay Yam. Paano ko ipilit niya ang sarili niya? Humiling siyang makasama si Yam. Like hiramin? Mas lalong hindi.
Hindi ko kayang malayo kay Yam. Kahit isang araw lang. Siguro pwede niyang dalawin pero sa akin ang custody. Wala naman siyang laban. Ako ang mami. Ako ang papanigan ng korte. Sandali nga, umamin ka nga dyan. Humarap ng mabuti si Tamara kay Jan at humawak pa ito sa braso niya. Parang nataranta naman si Jan bigla. Siguro may nabuntis ka no? May nabuntis ka ba noon na hindi mo pinanagutan? Hindi makaimik si Jan. Napahalang ito. Tapos ngayon gusto mo kunin ang bata. Wala pa ring imik si Jan. Pinalo ni Tamara ang braso niya. Pambihira ka. Kung ako sa'yo, wag mo nang ipilit ang gusto mo. Kasi hindi papayag yung nabuntis mo panigurado. Pero try mo pa din. Baka iba naman ang pananaw namin. Wala, binatang-binata ako. Mga tanong mo kasi parang may pinaghuhugutan ka. Saan nga pala kayo pupunta? Nag-iya kasi ng dinner si Mike tonight. Ano? Yun lang ang dahilan mo kaya ka pupunta ng Manila? Nagulat si Tamara ng husto sa reaksyon ni Jan dahil napalakas ng husto ang boses nito. Akala ko naman kung anong importante. Umamin ka nga, Tams. Nagliligaw ba sa'yo si Mike? Tams, sinasabi ko sa'yo, hindi yung matino. Akala ko ba hindi mo kailangan na lalaki sa buhay mo? Grabe ang OA ng reaksyon mo dyan. Kumakasar mo, nakala mo tatay kita. Concern lang naman ako. Biglang humina ang boses nito na halos paanas. Salamat sa concern, hindi siya naliligaw. Business lang ang pag-uusapan namin. Hindi yun business, interesado talaga yun sa'yo. Kung ako sa'yo, unahan mo na, basta din mo agad. Ewan ko sa'yo, basta din wala pang sinasabi. Eh di nagmukha akong assuming yan. Iwan mo na lang si Yam, Tams. Please. Alagaan ko siyang mabuti, promise. Pagmamakaawa ni Jan. Hindi pwede kasi pinapasama siya ni Mike. Ano? Babangasan ko talagang hayop na yun. Talagang sumisip-sip pa siya sa anak. Huminto at huminga ng malalim si Jan. Sa anak mo. Pinalitan niya ang konang mo. Tumayo din si Tamara at biglang hinampas ang tiyan ni Jan. Napaka-OA mo. Ikaw ang OA sa lahat ng OA. Kung makaasta ka, akala mo tatay ka ng anak ko ah. Ewan ko sa'yo. Tawagin mo na lang ako pagising na si Yam para makaalis na kami. Mag-anak ka na kasi para hindi ka na-attach sa anak ng iba. Hindi yung sinasayang mo lang ang... Natigil si Tamara sa sasabihin at napangitin na parang biglang nahiya dahil sa muntik niya sanang sabihin. Ay, nakakahiya naman ang naisip ko. Biglang napailing si Tamara at tumalikod na. Anong sinasayang ko, Tams? Wala. Umupo na lang uli si Jan sa kama at hinaplos ang ulo ni Yam at hinalikan ng noo. Lokong Mike yan. Sisip-sip pa sa anak ko. Subukan lang niya. Kakasubukan talaga kami. Kainis. Napaayos na upo bigla si Jan. Ay, dadagdag pa si Jello. Napasuklay siya sa buhok niya. Hi, Mike. Bati ni Tamara dito pagpasok ng bahay nila. Nagbeso ang dalawa. Ready? Tanong ni Mike. Yeah, sandali lang. Gwapo ng anak mo. Sabi ni Mike. Ngumiti lang si Tamara. Yam, say hi to him. Hi, hello. Bati naman ni Yam kay Mike. Yumuko si Mike. Hinawakan niya ang kamay ng sariling tuhod para magkasing level sila ni Yam. Hi, I'm Tito Mike. What's your name? Nagpakilala naman si Yam. Ginulo ni Mike ng bahagya ang buhok ni Yam. Tsaka uli umayos ng tayo at humarap kay Tamara. Let's go. Tumango-tango naman si Tamara. Nakasakay na sila ng kotse at tinatahak ang daan sa pupuntahan. Nasa passenger seat si Tamara at si Yam at ang yaya nito nasa backseat. Hindi na siya nagdala pa ng sasakyan dahil nag-offer na si Mike na siya na lang din maghahatid mamayang pag-uwi. Nga pala Mike, saan bang dinner place? Tanong ni Tamara. Malalaman mo mamaya. Mike siguraduhin mong makukuha ko ng oo mo ngayong gabi. Okay Tamara, sasabihin ko na ngayon, oo na. Tumingin si Tamara dito na medyo binigyan ito ng confirming look nang tumingin sa kanya si Mike. Ngumiti sa kanya si Mike. Oo na, sinasagot na kita, congratulations. Boyfriend mo na ako. Sinamaan agad niya ng tingin nito. Hindi ka na mabiro, pero ang cute-cute mo talaga pag medyo napipikong ka na. Ibang klase ka talaga. Hi Mike, puro kakalokohan. Siguraduhin mo lang na may mapapala ako sa pagsama ko sa'yo ngayon. Kung di, ngumiti si Mike. Kiss me kapag may napala ka sa pagsama sa akin ngayon. Yaya, can you kiss Mike? Tanong ni Tamara na sa unahan lang nakatingin. Sureness. Papahali ka ba sa akin, Papa Mike? Ngumiti lang si Mike at natawa naman si Tamara. Ito na lang, Tamara. I'll give you a deal. Kapag nagustuhan mo ang mangyayari ngayong gabi, you will be my date sa loob ng 1 buwan. Mike, kung papayag ka na mag-invest sa company namin, syempre panalo ka na. Natural magugustuhan ko yun.
Except that, wag natin isama yon. Ano pa bang magugustuhan ko bukod sa mapapayag siyang mag-invest? Parang wala naman eh. Okay, deal, sabi niya. Feeling niya wala na namang dahilan para may magustuhan pa siya. Sabi mo yun ha. Yaya, witness ka sa sinabi ni Tamara. Walang bawian kasi ha. You have my word, Mike. Mga ilang minuto pang biyahe nila. Pumasok sa isang subdivision ang sinasakyan nila. Pinapasok naman agad to ng security guard nang sabihin ni Mike ang pangalan. Mike, dito ka ba nakatira? Tanong ni Tamara na medyo nagulat sa pinuntahan nila dahil subdivision ito kung saan nakatira ang mga magulang niya. Well, malalaman mo mamaya. Mga ilang minuto, narating nila ang bahay na pupuntahan na lalong pinagtaka ni Tamara. Kumabog bigla ang dibdib niya nang huminto sila sa tapat ng bahay ng mga magulang niya. We're here. Bumusina muna si Mike ng mga 3 sunod-sunod bago ito bumaba ng sasakyan at patakbong pumunta sa passenger seat at pinagbuksan si Tamara. Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse habang ang mga mata nakatuon lang sa malaking bahay nila. Pinagbuksan din ni Mike si Yaya at Yam. Tara, Tams. May nagbukas naman ng gate. Tams! Malakas na tili agad ang narinig niya mula sa yaya niya. Yaya! Nagyakap ang dalawa. Ito na ba ang anak mo? Ang gwapo-gwapo. Hinalikan ng yaya niya si Yam at naghay naman ang bata sa yaya. Tsaka sila nito inayang pumasok. Tumingin si Tamara kay Mike na parang nagtatanong. Nginitian lang siya nito. Pagpasok nila sa gate, lumabas naman ang mami ni Tamara. Tams, baby. Agad na lumapit ito sa kanya na naluluha at agad na niyakap si Tamara. Mami! Niyakap siya nito at tumingin sa anak niya. Oh, ang apo ko. Agad na nilapitan ito ng mami niya at niyakap si Yam. Halos maiyak ng husto ang mag-ina kahit ang yaya niya nagpupunas ng luha. Tams, sige na, lumapit ka sa daddy mo. Halika, Tamara. Hinawakan ni Mike ang braso niya at giniya papunta sa daddy niya. Mr. Dilo, hi. Inalok ni Mike ang kamay niya at bumati din ito sa kanya at nakipagkamay. Tams, how are you? Napalunok ng paulit-ulit si Tams. Dad! Unti-unti siyang lumapit sa daddy niya at dahan-dahang yumakap. Tinaas ng daddy nito ang kamay at hinawakan ang ulo niya habang ang isang kamay naman ay sa likod niya at bahagyang tinapik-tapik. Doon napahagulhol si Tamara. Dad, I'm sorry. I'm really sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang sabi sa pagitan ng mga iyak niya. Tahan na. Hindi mo alam kung nagpipigil ng emosyon o sadyang matigas lang ang daddy niya. Yam, baby, come. Lumapit naman si Yam. Yam, say hi to Lolo. Bless ka dali. Agad namang lumapit si Yam at kinuha ang kamay ng matanda at nagmano. Bigla itong yumakap sa hita ng matanda pagkatapos magmano. Tiningnan ito ng matanda at hinawakan ang ulo at bahagyang ngumiti. Nasa hapagkainan na sila at nagsimulang kumain. Katabi ni Tamara si Mike at si Yam katabi ng mami niya at nagpresentang siya ang magpapakain. I heard ikaw ang nakipag-meeting kay Mike para makuha ang deal. Simula ng daddy niya. Napatingin si Tamara kay Mike. Alam mo bang 2 beses na akong nireject ni Mike? Pero ikaw, napapayag mo siyang mag-invest sa kumpanya natin kahit walang proposal. Walang nasabi si Tamara at muling tumingin kay Mike. Did you... Pumayag ka na? Tanong ni Tamara. Hindi niya inaasahan yun. Thank you, Mike. Tumingin uli siya sa daddy niya. Thanks, Tams, for doing that. Sabi ng daddy niya. Buong buhay niya ngayon lang niya narinig na nagpasalamat ang daddy niya sa kanya. Si Mike din anak ang nag-request ng dinner na to. Tumingin uli si Tamara kay Mike. You're welcome. Inunahan na siya ni Mike. Alam na nito na magpapasalamat uli siya. Sobrang saya niya. Hindi niya talaga ito inaasahan. Parang gusto niyang yakapin si Mike dahil sa ginawa nito. Maraming kwentuhan ang namagitan sa kanila ng mami niya pero ang daddy niya medyo tipid pa rin sa pagsasalita. Ganun naman talaga kasi ang daddy niya. Masyadong seryoso at hindi magsasalita kung wala lang sense ang sasabihin. Bumaba si Yam sa kinauupuan nito at tumakbo sa lolo niya. Lolo, let's play. Hindi ka ba natatakot sa akin? No. Bakit? Hindi ba ako nakakatakot? Hindi po. Mommy told me you're the best and kindest lolo in the world. Gumawa pa ito ng shape na bilog gamit ang 2 kamay na karaniwang ginagawa ng bata. Lagi rin kasing kinikwento ni Tamara ang mga magulang niya dito, maging ang kapatid niya. Lagi niyang pinapakita ang mga larawan ng pamilya niya sa anak niya. Talaga? Come on, Lolo, let's play.
Anong lalaruin natin? Habulin mo ako. Nako, hindi na kaya ng lolong tumakbo ng mabilis. Matanda na si lolo pero sige, susubukan ko. Tumayo ito at sumama kay Yam. Hindi naman mapigilan ni Tamara na hindi maluha sa nakita. Lalo nang tumawa pa ang daddy niya. Nag-uumapaw ang sayang nararamdaman niya ngayon. Papayag na kaya si Tamara sa gusto ni Mike na magdadate sila ng 1 buwan? O mahuhulog na talaga ang loob niya kay Mike?